Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo yung may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. Nothing can separate, even if you run away. Your love never fades. Though I still make mistakes, but you have your mercy for me every day. Your love never fades. Same through the ages. Your love never changes. It may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fades. Feeling strong and to fall asleep, and not alone faith is open sea. Your love never fades. This chasm is far too wide, and every thought will reach the other side. Your love never fades. Stay the same through the ages. Your love never changes. It may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fades. Your love never fades. You did all things work together for my good. You did all things work together for my good. You did all things work together for my good. All things work together for my good. You stay the same through the ages. Your love never changes. It may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fades. Oh, your love never fades. Your love never fades.
Magandang umaga po. So ngayon po ay binigyan tayo ulit ng Diyos ng pagkakataon para makapag-aral po muli ng kanyang mga salita. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa isang pagkakataon, Lord God, na muli mo kami, Panginoon, maturuan sa iyong mga salita. Bigyan niyo po nawa kami ng pangunawa, ng karunungan na galing sa iyo at patuloy, Lord God, ng Banal na Espiritu Santo mo, Panginoon. Siyang patuloy na manguna muli sa amin, Lord God, sa oras na ito sa pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po ng marami, Panginoon. Turuan niyo po kami mamuhay ng naayon sa iyong mga salita sa araw-araw, Panginoon, na buhay na binibigay mo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yung topic po natin ngayong umaga is to seek God's presence continually. So hanapin natin ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Araw-araw, walang patid, no, tuloy-tuloy yung ating paghahanap sa presensya po ng Diyos. So saan po ba natin matatagpuan ito sa Biblia? Dito po sa Psalm 105 verse 4, sabi po dito, seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. Okay? So, dapat tuloy-tuloy, no, walang patid po, na tayo ay nagsisik sa presence ng Panginoon. So, yung Psalm 105 po ay si David po yung nagsulat po niyan. It will also be, hindi naman po sinabi dito na it is the Psalm of David. Pero may kita po siya din sa First Chronicles. In first 15 verses po ng Psalm 105 is dun po galing sa First Chronicles din po. It's the same. And yung sa First Chronicles, si David din po yung nagsulat po noon. So ngayon po, dito po sa Psalm 105, dun sa mga first 5 verses, it talks about turning our hearts to the Lord. Po. So si David, kinocommand niya yung people of God to turn their hearts to the Lord, not to worship the Lord. And dito sa mga verses na to, sa verse 1, sabi po dito, "Oh, give thanks to the Lord. Okay? Call upon His name. Make known His deeds among the people." Na magpasalamat ka sa Diyos, tumawag ka sa Diyos, at yung mga ginawa ng Diyos ay huwag nating itago. Yung mga ginawa ng Diyos sa atin is i-testify natin. Ano po? Ipaalam natin sa iba. No? And then verse 2, sing to Him, sing praises to Him, tell of all His wondrous works. So we are commanded to sing to Him, to sing praises to Him. And then verse 3, glory in His holy name, and let the hearts of those who seek the Lord rejoice. No? If we will glory, it is not anything po sa buhay natin. It's not for anyone sa buhay natin, but we will glory only in the Lord and in His name. And sabi dun sa next verse, let the hearts of those who seek the Lord rejoice. No, dun sa mga naghahanap sa Panginoon, ang sabi niya, yung inyong mga puso ay magalak. Verse 4, seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. Verse 5, remember the wondrous works that He has done. Huwag niyong kakalimutan yung mga magagandang ginawa ng Diyos. His miracles and the judgments He uttered. Verse 6, O offspring of Abraham, His servant, children of Jacob, His chosen ones. So, itong Psalm 105 is for the people of God. Ano po? And dun sa verse 4, ito po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. So, ito natin, seek the Lord, seek His strength, seek His presence continually. No? Seek. Ano po? Inulit-ulit yung seek. No? So, ibig sabihin, ganun siya ka-importante. So, when we say seek, it means to find, not to look for, okay? To try to, seek to obtain, naghahanap ka kasi gusto mo may makuha ka. And then, seek one's presence, no? Isa rin po yun sa pagkakagamit saan. And then, seek to know, okay? Or be intent
on seeking something. Okay? So, dyan po galing yung, ayan po yung meaning ng mga Hebrew word na ginamit po dyan sa verses po na yan. So, ano ba yung dapat nating isip? Ano ba yung dapat nating hanapin? Hinahanap lang natin ng isang bagay, sa mga bagay kunyari or sa mga tao. Hinaharap natin sila kasi may kailangan tayo sa kanila. Tama ba? Or hindi kaya, kailangan natin sila. Kaya natin sila hinahanap. And dito po, we are commanded, the people of God are commanded to seek the Lord, to seek His strength, to seek His presence continually. Bakit po? Kasi kailangan natin yung presensya ng Diyos. Kailangan natin ang Diyos, kailangan natin yung strength ng Diyos, kailangan natin siya sa ating mga buhay. Kailan ba natin siya kailangan? Tuwing may pagsubok lang ba tayo? Tuwing humaharap lang po ba tayo sa mga mahihirap na sitwasyon? Tuwing wala na ba tayong malapitan? Kaya natin siya kailangan? Kaya natin kailangan yung kanyang presensya? Hindi po, no? Ang sinasabi dito, seek His presence continually. Lagi nating hanapin ang Diyos. Lagi bang nawawala ang Diyos? Yun yung tanong, lagi bang nawawala ang Diyos? Kaya ba lagi natin siyang hahanapin, no? Lagi nating hanapin ang Diyos. Sabi dito, seek the Lord. Number 1 po, seek the Lord. So when we say seek the Lord, seeking for who He is, not for what He can do for us. No? When we say we seek the Lord, hindi natin siya hahanapin. Hindi natin hahanapin kung ano yung kaya niyang gawin for us. Dahil nangangailangan ka, dahil ganito, ganyan. Hindi po, no? So when we say we seek the Lord, we seek who He is. No? Kung sino ba siya? Gusto nating hanapin, kilalanin kung sino ba ang Panginoon? Sino ba ang Diyos? Po. And paano ba natin makikilala ang Diyos? Paano natin masisik ang Diyos? Through His Word, kung ano yung nasa Biblia, no? Kung sino siya na nagpakilala over ilang generations, from then up until now, nagpapakilala ang Diyos. And then number 2 po, seek His strength. So pag sinabi natin, isik natin yung strength ng Diyos, we seek to obtain the strength of God, we rely on the strength of God. Bakit po? Dahil hindi naman sapat yung ating strength, hindi sapat yung ating kalakasan para makapagpatuloy, no? Hindi sapat yung kung anong meron tayo. Laging limitado lang kung anong meron tayo. Ngunit kapag hinanap natin yung strength ng Diyos para sa atin, the strength of God is unlimited. The strength of God is sufficient. No? Lahat po ng meron sa tao, lahat tayo limitado. Lahat ng meron sa atin, lahat yun is hindi sufficient. Para we can run dun sa pagkatawag ng Diyos sa atin. We can run dun sa purpose ng Panginoon po sa atin. So, wag natin hintayin na nasa dulo na tayo. Wag natin hintayin na ubos na tayo. Although talaga minsan dumarating sa point na ubos na tayo, no, yung walang-wala ka na bago ka palalapit sa Panginoon. Wag natin hintayin. Although dumarating naman yung time talaga na yun. Pero yung command sa atin is to seek Him continually. Sa araw-araw ng ating buhay, kailangan natin siya. Kailangan nating makilala palalo ang Diyos. Kailangan nating isik ang Diyos. Kailangan nating ng kanyang kalakasan sa araw-araw. If we would observe and talagang na-experience naman natin po na grabe na yung impluensya ng mundo. And hindi gusto syempre ng Panginoon na magpapadpad lang tayo or mag-confirm lang tayo sa mundo, mag-confirm lang tayo kung ano yung mga worldly things, no? Or magstay tayo dun sa buhay natin na hindi naman kalugod-lugod sa Kanya. So we need the strength of God, para ma-overcome natin ang mundo. We need the strength of God and the power of God para po tayo ay mapagpatuloy natin yung race, mapagpatuloy natin kung ano yung binigay ng Diyos po sa atin. And then, seek the Lord, seek His strength, and seek His presence. So, dito po sa ESV version, presence yung ginamit. Pero sa ibang translation po is to seek His face. Pag sinabi po kasi na face, it is often a substitute for the self or the feelings of the self. So by face, you can identify the character or the personality of someone. So when we say seek His presence, we seek who God is. We seek the Lord more. So sabi po dito,
To raise the face is to show favor, respect, and importance. For one's face to shine is to smile. So if you would remember po yung Aaronic blessing, yung sa Numbers, chapter 6, verse 24 to 26, sabi po doon, "The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace." So, the expression face-to-face denotes close or personal contact. Si Jacob, nung nag-wrestled sila ni Yahweh doon sa Genesis, he saw him face-to-face. And also with Moses in Exodus, the Lord used to speak to Moses face-to-face as a man speaks to his friend. So, meaning po, when we seek the face of God, it means we're seeking His presence. So, it is just the same po, no? We are seeking His presence, and not just His presence, but yung intimate na presence ng Panginoon sa atin. So, we are commanded in Psalm 105 verse 4 to seek His face and His presence. And ano po ba yung ways or how should we seek the Lord? Ano po? So, paano ba natin dapat hanapin ng Diyos? Okay, number 1, with devoted heart. Kailangan yung puso natin nandun. Kailangan yung devotion natin nandun. Pag sinabi natin yung devotion natin nandun, devoted yung heart natin, we are committed. Ano po? And wholeheartedly, nandun yung pagsisik natin sa Panginoon. No, hindi 50-50, lumalapit ko sa Panginoon, sinisik mo yung presence ng Panginoon, pero yung isip mo, nasa niluluto mo, no, yung isip mo, nasa ganito, nasa ganyan, lumilipad yung isip mo, no? Hindi po pwedeng ganun. Kailangan yung ating pagsisik sa presensya ng Panginoon, kailangan nandun yung ating puso, nandun yung ating commitment po. In Jeremiah chapter 29, verse 13, sabi po dito, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." So, merong promise ang Diyos. Kapag hinanap natin siya, matatagpuan natin siya, pero meron pong kondisyon. Kailangan, we will seek Him with all our heart. Ano po? Kailangan yung devotion natin nandun. Kailangan yung buong puso natin, yung buong isip natin nandun sa pagsisik natin sa presensya ng Panginoon. Number 2 po, how should we seek the presence of God or how should we seek Him? Number 2, with clean hands and pure heart. Ano po? Sa Psalm chapter 24, verse 3 to 6, sabi po dito, "Who shall ascend the hill of the Lord, and who shall stand in His holy place? He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to what is false, and does not swear deceitfully. He will receive a blessing from the Lord, and righteousness from the God of his salvation. Such is the generation of those who seek Him, who seek the face of God, of the God of Jacob." So, how should we seek the Lord? Una, kailangan meron tayong devoted heart, na nandun yung commitment at yung buong puso natin is nandun sa pagsisik natin sa Diyos. Pangalawa po, with clean hands and pure heart. So, pag sinabi po kasing clean hands and pure heart, it denotes integrity, singleness of devotion, and undivided loyalty sa Panginoon. Pretty much the same with number 1, is sabi natin devoted heart, with all our heart. So, dito, sabi dito is, it denotes integrity. Po sinabi natin clean hands and pure hearts, it denotes integrity. When we say clean hands, integrity, yung blameless before the Lord. And alam niyo po, hindi naman natin kaya yun, hindi naman araw-araw talagang perfect, na walang kasalanan, at hindi ibig sabihin na hindi na tayo makakalapit sa Panginoon. No, we have Jesus Christ, by Him we are sanctified, by Him we are justified. So we have Jesus Christ who already cleansed us from our unrighteousness. In 1 John chapter 1 verse 9, di ba po sabi po doon na i-confess natin yung ating mga kasalanan,
and He is faithful and just to forgive us and cleanse us from our unrighteousness. So, doon po, sa verse po na yun, no, kung gusto nating isip yung presensya ng Panginoon and then alam natin na nagkulang tayo, then we have to confess. No, we have to confess. And I believe po na kapag naranasan natin yung forgiveness ng Panginoon dun sa ating kinonfess, hindi naman natin nanasahin na ulitin pa po yun. True repentance will come in the name of Jesus. True repentance will come kapag totoo talaga rin tayo na naghumingi ng tawad sa Panginoon at hiningi po natin yung kalakasan ng Diyos sa ating mga buhay. So, how should we seek the Lord? Number 1, with devoted heart, and number 2 po, with clean hands. Hindi pwedeng lalapit tayo sa Kanya na alam niyo po yun na ang yabang-yabang natin na parang ang galing-galing natin na parang wala tayong kasalanan. Hindi po, no. Kundi lalapit tayo sa Kanya with clean hands. Hindi dahil sa tayo ay, alam niyo po yun, dahil sa magaling tayo, na-overcome natin yung ganito, ganyan. Hindi po dahil doon, kundi yung ating righteousness, yung ating pagkamalinis, walang iba, kundi dahil kay Jesus Christ. And then, also with pure heart, when we say pure heart, singleness of devotion and undivided loyalty po. No? Kailangan yung, sinabi natin, pure heart, talagang yung puso natin talaga is pure, pure sa harapan ng Diyos, no? Para sa Diyos lamang po. And then, number 3 po, how should we seek the presence of God? With humility, through prayer. Kailangan natin ibaba ang ating mga sarili. Kasi, bakit mo nga naman hahanapin ng Diyos kung alam mong kaya mo na? Diba? Kaya natin hahanapin ng Diyos na para makilala pa natin lalo siya. At dahil alam natin, kailangan natin siya, kailangan natin ng kanyang kalakasan. So, with humility, through prayer, kailangan natin ibaba ang ating mga sarili sa panalangin upang ating hahanapin ang Diyos. 2 Chronicles chapter 7, verse 14 po. So if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. So, yung pagsisik natin sa Panginoon, pagsisik natin sa presensya ng Diyos, it should be with humility, no? Yung talagang may pagpapakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Aminin natin na wala tayo kung wala ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya tayo lalapit sa Panginoon kasi siya yung ating pinakakailangan. Amen. At sabi ko nga po kanina na kailangan natin ang Diyos hindi lang kapag meron tayong pagsubok, kailangan natin ang Diyos hindi lang kapag walang-wala na tayo, no, pag wala na lahat ng ating malalapitan. Hindi po. Kailangan natin ang Diyos every single day of our life. Amen? Dahil siya yung nagbigay ng buhay natin, sa Kanya galing yung buhay natin. So, ibig sabihin, sa Kanya galing yung purpose natin. And, paano natin malalakaran yung purpose na yun kung hindi natin siya hanapin palalo sa ating mga buhay. So, number 4 po, how should we seek the Lord with faith? Kailangan meron tayong pananampalataya sa ating paghahanap sa Kanya. Hebrews 11 verse 6. Okay. Hebrews 11 verse 6. And without faith, it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists. Okay? And that He rewards those who seek Him. So, if we would like to seek the Lord, to seek His presence, kailangan merong pananampalataya yung ating paglapit, yung ating paghahanap sa Panginoon. And sabi po doon, yung pananampalataya na ito ay makakapag-please sa Panginoon. So, kapag na-please ang Diyos sa atin, He will reward us. Dahil nga sabi doon sa verse po na yan, God is our rewarder. Okay? So, how should we seek Him? Number 1, with devoted heart. Number 2, with clean hands and pure heart. Number 3, with humility, through prayer. And number 4 po, with faith. So,
We would also see here in 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 19, some instructions on how to seek Him continually. So, dun sa Psalms 105, verse 4, we were commanded to seek His presence continually. Tuloy-tuloy, walang patid. Okay? And then, also in New Testament, Paul provided some instructions para lalo nating isip ang presence ng Diyos continually sa ating mga buhay. So, 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 19, number 1, rejoice, verse 16. Okay? So, verse 16, sabi dito, rejoice always. Okay? You will see here, always, lagi tayo mag-rejoice. Ang hirap po, no? Kapag dumadaan ka sa mga pagsubok sa buhay, you might have lost a loved one, okay? And marami pa, no, na minsan may mga hindi ka ina-expect na mga nangyayari. May mga bagay na you would just like na mag-give up na lang, parang malungkot na lang, mag-ibo ka na lang sa isang tabi, Pero alam niyo po 'yon, God is commanding us, or Paul is encouraging us to rejoice always, no? And for us na yung pag-rejoice natin palagi, it is one way for us to seek the Lord, to seek His presence continually. Kasi yun yung kalooban ng Panginoon sa atin po. And then next po, verse 17, pray without ceasing. No? Ito ulit, no, without ceasing. It means, sa ibang version din po, pray continually. No? So isang way, isang instruction sa atin para masik natin lagi yung presence ng Diyos continually is to always pray, laging mag-pray without ceasing po. No, yung walang patid na pananalangin po. Does that mean po ba na dapat lagi tayong nakayuko, nagdi-discuss yung, nasa school ka, nagdi-discuss yung teacher mo, nakayuko ka lang kasi nagpipray ka. Bawat di ka na magtatrabaho kasi nagpipray ka. Hindi po, no? Yung prayer naman po hindi lang yung nakapikit ka at nakayupo ka, hindi po, no? Prayer without ceasing, how can it be possible? No, yung constant na communion natin sa Panginoon, yung constant na pagtitiwala natin sa Panginoon sa lahat ng nangyayari, sa lahat ng bagay sa atin, no, yung constant na communication po natin sa Panginoon. Alam niyo po, bakit ba natin kailangan isik yung presence ng Panginoon? No, sinasabi nga po natin kanina dahil una gusto natin siyang makilala palalo. Jesus Christ died for us. Alam natin na from the very first pa lang, may fellowship ang tao sa Diyos, no, through Adam and Eve. No, they have this face-to-face with God. Merong fellowship with God, pero nakat yung fellowship na yun dahil sa sin. And what God has done, no, God the Father has done, is to send Jesus Christ, no, for us all, para ma-redeem tayo sa ating mga pagkakasala, para malinis tayo sa ating mga pagkakasala. So ngayon po, yung greatest gift sa atin is si Jesus Christ. Napakalaking sacrifice for God the Father to give His one and only begotten Son para po tayo ay magkaroon ng kaligtasan. No? Hindi lamang po kaligtasan na hindi na tayo pupunta sa hell, makakasama natin ng Diyos habang buhay. Kundi yung magkaroon talaga, ma-restore talaga po yung relationship natin sa Diyos. Gumawa ang Diyos ng paraan, para ma-restore yung ating relationship sa Kanya. No, binigay na ng Diyos lahat, ginawa na ng Diyos ang lahat. Binigay na sa atin po yung access na magkaroon tayo ng fellowship with God. So, ngayon po, ang atin pong response naman is to seek the presence of God. Maging intentional tayo sa ating relasyon sa Panginoon. Maging intentional tayo na lumalim palalo yung ating relasyon sa Panginoon. So, pangalawang instruction po to seek the Lord continually is to pray without ceasing. No, yung constant communication po natin sa Panginoon ay atin pong gagawin at papahalagahan po. Amen? So, number 3 naman po, give thanks in all circumstances. So,
when we say we give thanks in all circumstances, ang kasunod po siya verse 18. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Po. So, magbigay tayo ng pasasalamat. So, lahat, sabi dito, in all circumstances. Nagpapasalamat ka ba kahit na may mga pagsubok ka? Magpapasalamat ka ba kahit na nahihirapan ka? Magpapasalamat ka ba kahit na hindi mo maintindihan yung sitwasyon mo ngayon? Diba? So, magpapasalamat ka ba? Magpapasalamat ba tayo sa Panginoon? Dapat po, kasi yun ang will ng Diyos para po sa atin. Sabi po sa verse 18, give thanks in all circumstances. So if we want to seek God continually, we also have to give thanks to Him in all things. Ano po? Giving thanks to God is acknowledging Him. Diba? Acknowledging Him na siya yung nag-allow nito, ano po? Siya yung nag-bless sa'yo, ano po? Is acknowledging Him. And as we acknowledge Him more, it's the same as seeking Him more, ano po, sa ating mga buhay, nung makita natin yung pagkilos ng Panginoon po sa ating mga buhay. And then, next po, verse 19 is, do not quench the Spirit. No, wag natin, one of the instructions for us to seek the Lord continually is for us not to quench the Spirit. Wag nating pigilan, ano po, wag nating i-quench yung wag nating i-quench yung spirito po ng Diyos sa atin po. Ano po, wag nating pigilan kung ano yung sinasabi po ng spirito ng Diyos po sa atin. So, ayun po for us to seek the Lord and to stay in His presence continually. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, and do not quench the Spirit po. And then lastly po, ano ba yung mga blessing of seeking the Lord? First po, Psalm 34 verse 10, the young lions suffer want and hunger, but those who seek the Lord lack no good thing. Ibig sabihin, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos kapag siya ang inuna mong hanapin. So, it's normal for us to seek for things that we lack. No, nakita natin parang kulang to, kulang ganyan sa ating mga buhay. Not only I'm talking about finances, but also doon sa mga iba pang aspect ng ating buhay. It might be relationship, it might be at work, it might be sa pag-aaral, sa iba't ibang aspeto ng ating mga buhay. We might see na parang kulang. And alam niyo po yung buhay natin minsan parang na-focus, nakakapuno dun sa parang nakikita natin kulang, kakapuno sa mga bagay na yun. Wala namang problema po na magtrabaho, walang problema mag-aral, walang problema na you do your part, you do your responsibility. But responsibility, I think dapat natin gawin is for us to seek the Lord. And yung pangako ng Lord, yung blessing ng Panginoon, kapag hinanap natin siya, we will lack no good thing. Hindi tayo magkukulang sa kahit na ano pang mga bagay. And also, Matthew 6:31-33, Matthew chapter 6, verse 31 to 33. Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things. Ito yung mga hinahanap ng mga Gentiles, sabi niya. And your heavenly Father knows that you need them all. Alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Alam ng ating Diyos Ama na nakakita ng lahat, may alam ng lahat. At alam niya yung ating mga iniisip, alam niya yung mga nasa puso natin. Bago pa natin sabihin, alam na niya, yung lahat ng ating pangangailangan natin. Is very comforting for us na alam ng Diyos lahat. Alam niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. So, dahil alam niya lahat ng ating mga pangangailangan at dahil tayo ay mga anak niya, we know for sure that He will provide everything. Siya magiging provider natin sa lahat. Sabi sa verse 33, tignan niyo po, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. So the blessing of seeking the Lord, dun sa unang binasa natin, we will lack no good thing. And then, next naman po is lahat ng bagay, it's just pretty the same. Lahat ng bagay po na ating pangangailangan ay maia-add po sa atin.
as long as we are seeking after the Lord. So lastly po, the blessing of seeking the Lord in Ephesians chapter 3, verse 14 to 19. For this reason, I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of his glory, he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being. Verse 17, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. So one of the blessings of seeking the Lord is that we can know Him more. Mas makilala pa natin lalo kung sino si Jesus, mas makilala pa natin lalo ang Diyos sa ating mga buhay, mas malaman pa natin lalo kung gaano kalalim, gaano kalawak, gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa atin, na hindi, kaya alam niyo po yun, hindi nakakasawang lumapit sa Panginoon, hindi nakakasawang kilalanin ang Diyos, so hindi nakakasawang hanapin ang presensya ng Diyos, dahil hindi siya nauubusan. Hindi ko alam kung tama po yung term na yun. Pero sabi nga, yung love of Christ, it surpasses knowledge. No? As we seek the Lord, we will find Him. Amen. As we seek the Lord, we will also find yung greatest ng kanyang pagmamahal sa ating mga buhay. And kapag na-experience natin yun, as we seek the Lord, na-experience natin yung nare-refresh tayo ng pagmamahal ng Diyos sa atin, nakikilala natin palalo ang Diyos at kung ano yung pagmamahal niya po sa atin, we will be filled with all the fullness of God. So, the blessing of seeking the Lord is we will be complete. Yung po yung magpapakompleto sa atin. Hindi yung mga bagay sa mundong ito, hindi ang kung sino man sa mundong ito. Ang paghahanap natin sa Diyos at ang pagtagpo sa atin ng Diyos, ang pagpapararasa sa atin ng kanyang pagmamahal sa araw-araw, yun po yung magpapakumpleto sa ating mga buhay. Wala na pong iba. Amen? So, I encourage you po, brothers and sisters in Christ, that we will seek the Lord continually po. No? Tuloy-tuloy lang na isik natin ang Diyos dahil matatagpuan natin siya if we search for Him with all our hearts. Ayun lamang po. Maraming salamat po. Have a good day po. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Father God, we thank you for your wonderful grace, Lord. We praise you. We bless your name, O God. Your name be glorified, Lord. Thank you for your everlasting love. We experience your love every day, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Thank you for the privilege, Lord, to come into your presence. Hallelujah. Salamat ng marami, Lord God, sa panibagong buhay, panibagong kalakasan, at sa magandang panahon sa umagang ito. Lord Jesus, we lift up to you in prayer sa lahat ng mga anak na iyong niligtas sa pamagitan ng kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo, na ilagay mo sa bawat puso ang burden for the lost souls, Panginoon. Empower mo, Panginoon, ang mga anak mo to share the gospel of salvation, Lord God, sa mga tao na wala pang personal na relasyon sa iyo, Panginoon. Dalhin mo, Panginoon, mga anak mo sa mga tao na nais mong iligtas, Lord God. Hallelujah. At patuloy mong i-remind, Panginoon, sa mga anak mo, O God, ang aming identity, Lord, bilang mga ambassador of Jesus Christ. Hallelujah. Sa malaking pribilehiyo, Panginoon, na kami ay makapag-serve sa iyong ubasan, O God, lalo na sa panahon na ito na merong sense of urgency, Panginoon, sapagkat ramdam na namin, Panginoon, ang iyong muling pagbabalik, Lord, at naway madatnan mo ang mga anak mo na patuloy na maglilingkod, at hindi namin ito magagawa kung hindi mo kami pangunahan at sasamahan, Panginoon. We pray, Lord God, na ang mga anak mo ay mamuhay sa pinapagawa mong Great Commission, Lord, at maging masunurin sa kalooban
mo, Panginoon. Hallelujah. Ito po ay aming samo at dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen.